So kanina nakita ko lang yung post ni Sir Quinito Henson na ang Dominican Republic ay may 5 US born players at ang tanong doon kung nakakuha ba sila ng passport before mag 16 years old. So chinek ko nga yung lineup ng Dominican Republic. Pre-roster pa lang to. Meron ngang American born players doon. So una dyan si Karl Anthony Towns. Yung iba dito hindi ko alam kung tama na ang bigkas ko. Si Lester Quicones at si LJ Figueroa. Ang nilista pa sa USA Today na website, 6 na American-born players talaga ang nasa Dominican Republic. Pero ang pagkakaalam ko doon, American citizen. Bukod sa 3 nabanggit ko kanina, ang 3 pa ay si Gelvis Solano, Antonio Peña at si Angel Nunez. Kung titingnan pa sa USA Today, ang Puerto Rico, 12 players nila ang nakalist sa kanilang pool na American-born or American citizen. Kahit ang Pilipinas, meron ding American-born players ang nakalista doon, pero local sila. Si Jamie Malonzo at si Chris Newsome. Si Towns, dual citizen ng Dominican Republic dahil sa side ng mother niya. Since 2012, naglalaro na siya sa national team. Natigil lang yon sa loob ng 10 taon. Ito rin ata ngayon ang first time na magre-represent siya sa senior team. Una siya naglaro para sa Dominican Republic noong 16 years old pa lang siya. Kaya makukonsider mo siyang local at passport holder. Si Lester Quicones ang player ng Golden State na two-way player nila. US din siya pinanganak. So mas komplikado siya kumpara kay Towns dahil Salvadorian, Puerto Rican at Dominican descent si Lester. American citizen pa siya. Pinili niya ang Dominican Republic na i-represent sa under-18 tournament pa. Si LJ Figueroa naman, naging headline siya sa NCAA dati nung naglalaro pa siya sa St. John dahil pinili nga niyang i-represent ang Dominican Republic kaysa US. Pero nauna na kasi niyang ni-represent ang Dominican Republic since 2016. Under-18 championship pa yon. Si Figueroa noon 18 years old na. So hindi ko lang makita kung prior doon na nakapaglaro siya sa national team o junior team nila nakakuha sila ng passport. Pero ang parents kasi niya galing Dominican Republic. Si Towns, Quicones at itong si Figueroa naglaro na sa junior team bago pa lang sila pumasok ng senior team. So hindi naman sila makakalaro doon kung hindi sila passport holder before 16 years old. Dahil nga yun ang rule sa tournament ng FIBA. Si Lester Quicones, so hindi ko alam kung tama ulit yung bigkas ko, siya kasi yung player na inaalaga ni Steve Kerr sa G-League team nila. Pinapirma pa siya ng Golden State ng qualifying offers dahil siya din ang G-League most improved player noong nakaraang season. Sa G-League din ay meron siyang average na 20.6 rebounds at 4 assists per game. So nakalaro din siya sa Golden State noong nakaraang season at inaasahang maglalaro siya sa mga susunod na taon sa Golden State mismo. Si Gelvis Solano naman naglaro kasi sa Dominican Republic since 2016. Centro Basketball Championship. Senior team na yon. 22 years old na siya. Ang nakalagay kasing birthplace niya, Santo Domingo, Dominican Republic. Pero tinag siya ng USA Today na American dahil American citizen din siya. Si Antonio Peña, US citizen din. Pinanganak siya ng Mexico pero Dominican Republic ang nirepresent niya. Si Angel Nunez naman, US citizen din at itong tatlo na to ay base sa website ng FIBA na makikita nyo yung nationality nila. Since 2016 pa siya naglaro din. Ang tatlong players na to, question talaga kung pasok sa sinabing 16 years old na may passport na sila. Kasi kung Pilipinas ay mabibigyan din ng ganong sistema, maraming players ang makakapaglaro. Si Embiid kasi dati may report na eligible siyang i-represent ang France dahil nakakuha siya ng French citizenship. So nalito lang ako doon kung naturalized ba siya or local. So hindi rin ako abogado. Nung chinek ko kasi dito sa Pilipinas, ang isang foreigner ay magiging citizen pero sa process ng naturalized. Dati kasi may report si Tom Tebow na dating NFL player at ngayon baseball player, eligible maglaro sa baseball team ng Pilipinas dahil dito siya pinanganak. Pero hindi siya tinag na Filipino citizen dahil ito yung nilalaban dati kay Clarkson. May rule kasi yung ibang bansa tungkol sa nationality. Katulad na lang sa US. Kapag ang isang foreigner pinanganak doon, American citizen siya automatic. Ang Pilipinas at yung isa pa, Japan, may rule kasi or principle na by blood. Ibig sabihin kahit doon ka sa bansa na yung pinanganak ay kailangan pa rin na meron kang
blood bilang Pilipino or Japanese dahil hindi ka nila itatag na citizen nila. Bale na lang kung idadaan nila sa ibang process.